Looney game kay GL, ubusan daw ng talino. Enigma gusto nang bigyan si Lipcram ng titulo ng isabuhay. At Saint Ice nakikipagbugbugan muna bago bumatil. Alamin natin ang mga yan, so tara. Sa mga early days nga ng flip top, sinasabi na si Looney ang mukha ng battle rap noon sa Pilipinas. Dahil makikita na ibang level noon si Looney sa mga kasabayan niya. Kasi iniigib mo pa sa balon at sa sobrang hirap mo, nagtitipid ka sa sabon. Kaya yung balat mo mas madulas pa sa presko na hito kasi mas madalas ka pang mag-birthday kaysa maligo. Pero sa paglipas ng panahon at di na active si Looney, dito nga marami pumasok sa liga na magagaling. At isa nga si GL sa umangat sa kanila na may kakaibang talinong ginagamit sa battle. At sa panahon natin ngayon, si GL daw ang mukha ngayon ng battle rap dito sa Pilipinas dahil sa estilo niyang dala-dala. Kaya kung mangyari in the future ang Looney vs GL, siguradong panalo tayong mga battle rap fans. Parang magiging laban nila, old god versus current god. Di nga ito malabong mangyari ayon ito mismo kay Looney. Nang tanungin siya ni Pio kung game daw ba siyang makalaban ng isang GL. At ito nga ang sagot ng hari ng tugma. Kung merong gusto pang makalaban si Looney na sa tingin mo magiging parang sobrang iba yung effect nun sa mga fans and sa supporters, sino yun? Marami naman eh. Actually, ang dami magaling ngayon, tol. Halimbawa itong si GL. Pwede. Oh, si GL. Ganda niyan, feeling ko. Ako, sa tingin ko, marami magaling na parang pag pumili ka lang ng isa, parang, ano siya, deserve siya doon sa iba na talaga naghirap din at Oo. ano rin eh. Oo, Dati kasi oo. pinagkaiba dati, isa lang yung magaling, konti lang. Ngayon kasi, Ang dami. ang dami tol, yung Oo. talent pool, sobrang ano, si GL yan, si Mot. Oh, Diba? syempre si Mot. Diba? Oo, iba din yun. Marami kang... Pero feeling ko pag kayo itong GL tas ikaw, parang laubusan kayo ng talino dyan. Tangino po. Oo. Kasi Maganda wala, yan. maganda yun. Tatali. Kung baga mangyayari dyan, battle of the brains talaga eh. Oo. Hindi lang siya basta yung magtitirahan kayo na maglalaitan kayo. Feeling ko ganun yung lalabas sa inyo parehas. Classy siya na laban na... Oo, yung patalinuan kayo. Feeling ko ganun yung magiging mangyayari. Maganda Hindi, rin. hindi mas personal. Isa rin yan sa mga parang gusto kong kalaban. Yung mga, yan, si GL. Parang feeling ko, makakalaban ko yung super evolved na Balakid eh. Parang ganun siya eh. Ganun yung nakikita ko sa kanya eh. Ganda nun pag nagkataon yun. Ay talaga. Isa yan sa mga ano talaga, isa rin sa mga nasa listahan ko ng mga magagaling yan, si GL. Sa kabilang balita naman, elimination draw ng isa buhay, nakatapat ni Lipcram si Aubrey. Quarterfinals naman kontra kay Ram. Kung mapapansin nyo, yung dalawang nakalaban ni Lipcram ay hindi ganun kabibigat na kalaban. At makikitang kayang i-basic ni Lipcram ang dalawang yun. Dahil kilala naman natin si Lipcram pag naganda. Pero base nga sa mga napanood nating laban niya, kapansin-pansin na hindi ito nakatodo. Dahil ayon nga mismo kay Lipcram, malapit sa kanya si Aubrey at kay Ram. Imbis na easy work para sa kanya, mas lalo siyang nahirapan. Pero itong semifinals, dito daw natin makikita ang Lipcram na nasa tournament. Yung unang dalawang laban ko mahirap sa akin eh. Kasi nga, si Aubrey, parang pamangkin ko na yan eh. Kasi bata pa lang yun, kasama ko na yan eh. Parang ang hirap tumodo, parang laging kailangan mo magpigil eh. Kailangan mo parang ibalansin mo na lang hanggat maaari. Gumawa ka na lang ng nakaka-entertain na mga linya. Kaysa saktan mo siya, gumawa ka ng mga linya na hindi naman nag-i-exist sa tunay na buhay yun. Si K-Ram naman parang kapatid ko na yun eh. Kaya ang hirap kabisaduhin ng mga linya pag alam mong masakit. Ngayon, sasabihin ko ba sa ito, may mga linya ka pang mga dapat isang tabi. Doon ako na-stress kung paano ko kinonstruct yung mga linya ko. Ang hirap niya i-memorize para sa akin kasi hindi mo gusto eh. Hindi mo gusto sabihin. Sa semis, titignan natin, maraming nagko-comment sa akin na mag-ingat daw ako kay Van kasi nga dark horse. Pero yun, sinasabi ko pa lang ngayon, parang ngayon pala, para sa akin parang ngayon ko palang nararamdaman na nasa tournament. Siguro, baka ito pa lang yung mapapakita kong Lipcram na pang tournament talaga. Yung karapat dapat dito, pangilang sali ko nito, nag-finals na rin ako dati. Baka kaya, itong parang isang bitaw na to, kailangan masapul ko na. At sa uling balita, may kanya-kanyang sikreto nga ang mga battle MCs bago bumatil para mas makondisyon sila bago tumuntong sa entablado. Tulad na lang ni Looney, bago daw bumatil, kailangan makain niya ang favorite niyang meal, which is crispy liempo at munggo. Ako na to, nung dumating na yung araw ng semifinals, sinigurado kong day before,
kumpleto yung tulog ko. Natulog ako ng maaga. Sinigurado kong kumpleto yung pahinga ko. Sinigurado ko bago ako pumunta sa B-side, nakain ko yung favorite meal ko, which is munggo and crispy liempo na may chicharon. Yun. Sinigurado ko yun. Tapos Pero kay Saint Ice nga kakaiba. Dahil bago daw bumatel, nakikipag-sparring muna daw siya ng matindi. Actual ko, hindi ko pa nakakwento to in public, pero yung, kaya minsan, parang yung kay Rafian, naka-band-aid yung kamay ko, minsan may bangas ako sa mukha. Yung night before battle kasi palagi, nakikipag-hard sparring ako, punta ako sa gym, nakikipagsapakan ako. Kasi, grabe yung nerves ko the day before a battle. Dala na din siguro ng yung passion ko sa hip hop. Hindi ako makatulog, ganyan. So one, papagurin ko yung sarili ko. At two, nababawasan yung kaba. Kasi ang thought process ko is nakipagsapakan na nga ako dito. Bukas di naman ako sasapakin dun. Ba't pa ako kakabahan? Ganun lang. Solid. Wow! Ganun pala. Kaibang routine yun, ano? And maganda yung yung win rate mo sa ganun. Parang, etong lahat ng battles, yung mga nanalo ka, may sparring ka the day before. Isa lang yung hindi, yung kay Jonas. Kasi medyo gahol yung pag-memorize ko doon. So sinabi ko yung 3 hours na ipapan-training ko, idagdag memorize ko na lang. Ano ba record ko last year? 5 sa lahat. Lahat ng lahat. 5-4. Oh, winning Positive. naman. Positive. Oh, Positive. winning naman kahit papalo. Pero solid yun, ano? Kasi wala lang, kaya ako natanong kasi diba may mga athletes na meron silang routine na kapag alam nilang gumagana yun, minsan absurdo na, pero gagawin nila dahil yun yung routine na, kunyari dito ako dadaan sa road na to, pagpapunta ako sa, parang ganun. Ganun ako, parang kailangan i-take ko yung long cut palagi bago pumunta sa battle. Kahit saan yung battle. Kasi minsan nagsistay ako sa Manila. Uuwi ako ng Parañaque. Basta may battle, dadaan ako sa National Shrine, Mary Help of Christians. Palagi. Yun yung Part ng panata mo, ganyan. Tapos yung sparring the night before. Ano pa ba mga ganun ko? Yun lang naman. Naalala ko tuloy sa may mga ganyan yung mga MMA fighters, may ginagawa sila the day before. Naalala ko yung ginagawa ni Ronda Rousey bago siya may pag-battle daw. Yung nakikipagbanatan. Bago may pagbanatan. Nakikipagbanatan daw muna siya bago siya may pagbanatan. Actually, sa kanya ata hindi day before eh. So kayo ba mga quiz? May kakilala ba kayo na battle MC na may seremonya muna bago bumatel? At kung mangyari in the future ang GL versus Looney, kanino kayo dito? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang.